Magandang araw sa ating lahat. Narito tayo ngayon sa pinakauna at malaking barangay ng Visayas, kundi sa Barangay Salunayan. Mapayapang araw, barangay ng Salunayan. Nandito tayo ngayon sa kasalukuyang barangay hall ng Barangay Salunayan at kasama ko ang aking Salunayan Youth Ministry. This video is with collaboration of the Barangay Salunayan and of course the Salunayan Church, the San Isidro Chapel, and of course with the Salunayan Youth Ministry. All my ghosts are taking turns to play another round of hunt and seek. I don't know when all this will end. Just wanna hide away. Broken pieces in a puzzle, what a lonely little bubbles. Feels like I'm drowning in an ocean with nothing but my silence. Another crisis I don't think they care about. Is there a reason for where I am now? All my ghosts are taking turns to play another round of hunt and seek. I don't know when. Sa kwento niya, ang success niya sa buhay ay napaaral niya ang kanyang anak at naturuan niya ito ng magagandang asal at may respeto sa ibang tao. Dagdag pa niya, ang kanyang pagkabigo ay ang maagang pagkawala ng kanyang asawa at hindi niya maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Ang mga rason ng kanyang sukses sa buhay ay ang pagiging matyaga, masipag at paghahanap buhay at ang tulong ng kanyang mga nakakatandang anak. Ang mga rason ng kanyang pagkabigo ay nakulangan sa kinikita sa pang-araw-araw at maagang pagkawala ng kanyang asawa. Broken pieces in a puzzle, what a lonely little bubble slowly fall. Ay, ano ka naman ko sa ito? Paano mo masilindi na mayarap ako? Bakal, murag success din ito. At paano mo masilindi? Kanang magkuhan nyo yan, ay namangun para malipay na nito sa kumpara sa tuba, palit na ito. Ano mo masilindi na wala dito? Wala gito, wala mo kapalit ito. May binta. Kung wala tuba, wala dito. Wala ko binta. Sabi niya dito, masaya na sila kapag may kumukompra ng kanilang pabenta para makabili ng kanilang bigas at kanilang pangangailangan. Dagdag pa niya, kung wala siyang maibenta, ay wala rin silang pantustos sa pang-araw-araw. Feels like I'm drowning in an ocean with nothing but my silence. Another crisis I don't think they care about. Ante, mangkot lang sa ina. Paano mo masiling ante na may success ka mo? Ano ba din? Paano mo masiling? Ano ang mga rason na na mapundar ko? Pundar kami, pero tama lang din. Hindi man nga sila nga kung ano pa ang mapundar mo sa aming panahon. Tapos ano, paano mo masiling na nag-down course yun? Ano ba? Ano mga una na kuha na nito ako kay iba naklakat siya ang makaya mo sila pa makaya ko sila pa iskilahin pero kulang din ang Tato lang ante. Tapos may hatag lang kami gamay ante. Sa pag ante. Ang kanyang success ay nakapundar naman, ngunit kung ano lang ang kanyang makakaya.
At ang kanyang failures naman ay napahinto ang isa niyang anak dahil sa kakulangan ng pantustos. Ang rason ng kanyang success ay dahil sa kanyang pagsisipag, pagtatanim at pagbenta ng gulay. At ang kanyang rason ng kanyang failures naman ay paglisan ng kanyang asawa at kakulangan sa kinikita sa araw-araw. Dito sa Kigawan. Paano mo sabi ate na may success? Dati sa Tigawayan kami, yung mga wala Pero may nagtabo na nangayon. ang bahay namin sa Tigawayan. Kubo ang nagipat ng dito. Nawala kami kamay na ihatag sa inyo. Ngunit sa bayan. Sana dito kami dito. Sino din ang anak. Ano yung mga pangbuhay na kapatid? Yung dati yung mga bata na pangalan ko. Nasi ko si Ate Juliana o noodles. Ito na. Sila ang nakakuan sa nakatulong. Nakawala. Sila ang dalawa sila dati. O, David, kita tayo. Sampol. Sila dalawa na Thank you. Ay, ibigay lang kami contact sa pagsagot ng mga tanong. Thank you. Ang success niya sa buhay ay mayroon na silang desenteng bahay. At kahit papaano, hindi na sila mababasa ng ulan, hindi kagaya ng dati kung ano ang meron sila, na nasa kubo at maliit na bahay, at nakakabili naman ng mga gamit pambahay. At ang kanyang failures naman ay noon pa lang hindi niya nabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak, at anak niya mismo ang nagtaguyod sa kanila. Ang rason ay pagsisikap ng kanyang mga anak at pagdodoble kayod para sa kanilang pamilya. Broken pieces in a puzzle, what a lonely little bubble slowly falls. Years pa lang. First time mo niya as kapitan. As a first time kapitan, kung saan mo ginahandle ang problema regarding agriculture, economic, or education sa kang barangay? As barangay captain, siyempre meron tayong Okay lang bisag, ano nga lang. mga kagawad tayo na nakasupa doon. Kaya siyempre bilang kapitan, bigyan ko sila ng pagkakataon para ang responsibilidad ng mga kagawad makapagtrabaho din sa mga barangay, sa mga mayan, lalo sa akin, tulong tayo. Hindi lang po ganyan ang aking inaasikaso sa araw-araw. Sige po. Sa ano po, ano ang challenges mo nga mo-face as a kapitan, especially kay first time mo? Kung sa mga different challenges mo na-face mo? Siyempre, una-una, kagaya ng peace and order, yan man talaga ang panasok sa mamayan. Ang peace and order, ang infrastructure, mga improvement sa kinakailangan ng barangay. Lalo na ngayon, meron na tayong bagong transport building sa barangay hall at yung covered court natin at napaayos na rin natin at yung kanal, concreting ng kanal. Mayroon natin sa mayan ng Salunayan. Okay po, ito, last question po, Kap. Pwede mo po ba i-share ang like success and downfall stories mo as a leader? As a leader, siyempre, bago ako pasok ng politiko, retired PNP po ako, 32 years in service, kaya doon pa lang marami na akong karanasan na nangyari sa buhay ko, kaya
pagdating ko sa barangay na nagsimula akong magserbisyo, siyempre, kaya-kaya pa nang i-handle dahil nga sa yung mga nakaraan ko, may nagawa na ako doon, nasa serbisyo pa lang ako. Hanggang sa ngayon, ganun pa rin ang ginagawa ko. Kung ano yung kabutihan para sa tao, yun pa rin ang ginagawa ko. Ang pilihan ko ngayon, yung halimbawa, kung hindi ko kaagad ma-monitor yung mga nangyayari sa barangay, pero hindi naman masyado na talagang pilihan tayo doon dahil 24/7 naman yung mga lipat ko sa isang order, andyan pa rin sila kahit anong oras nandyan. Tawagan ng mga mamayan, andyan. Kaya palagi namin asikaso talaga yung mamayan ng barangay. Thank you po, Kap. Thank you po, Kap. Thank you po. Is there a reason for where I am now? And that's it for today's Kaganapan. We are here at Salanayan San Isidro Labrador Chapel. Turns to play in the unknown. municipality of Midsaya. Thank you, San Isidro Labrador Chapel, for sponsoring this video. Once again, I am Charles Christian Gazo Lopez, the current youth president of Salanayan Youth Ministry. I'm Angeline Pentasilia, Feel current like I'm secretary of drowning in Salanayan an Youth ocean Ministry. with nothing I but am my Julia silence. Aram, the current Another educational crisis council I of don't think Salanayan they Youth care Ministry. about. Madamo nga salamat sa Salanayan San Isidro Labrador Chapel.